Hello, magandang hapon. Ang pag-usapan natin ngayon si Jinggoy Estrada. Ito po si Toto Terador. Ano ba ang tungkol kay Jinggoy Estrada? Natandaan ninyo nung isang araw ay ibinalita sa mga dyaryo na binasura ng Sandigan Bayan ang motion o ang hiling ni Jinggoy Estrada na ibasura ang kaso laban sa kanya. Tika, di ba narinig na natin na yung nanalo na siya sa plunder case laban sa kanya? Ano naman itong kasong ito na binasura sa Sandigan Bayan? O, maganda siguro naman ay ititignan natin kung ano ba yung kasong ito. At titignan natin kung ano yung ebidensya laban sa kanya. So ito po ang gagawin natin. Ipakita ko muna yung balita na nilabas ng Inquirer. O, ito po yung balita ng Inquirer. Court denies Jinggoy Estrada's bid to dismiss graft charges. Para sa kaalaman ng lahat, itong mga graft charges sa aking unang pagtingin ay kapareho din po ng mga charges na napapaloob sa unang kaso niya na plunder, kung saan ay nabasura ang plunder. So ibig sabihin, may chance pa pala tayo. Akala natin basura na lahat yung kinaso laban kay Jinggoy. Yun pala mayroon pang mga kaso na papira-piraso. Kumbaga ang plunder ay binubuo ng maraming kaso, maraming pagnanakaw. Tapos nanalo sa doon at walang plunder. Ibig sabihin kung walang plunder ay wala siyang ninakaw na pera na umabot sa 50 million. Pero natandaan ninyo, binasura ang plunder case sa kanya, kinonvict naman siya sa sala na bribery. Bribery, yung panunuhol yun. So paano nangyari? Actually, naging malabo itong korte natin eh. Masyadong technical ang ginagawa nila. Paano mangyari? Kakotsaba ka sa pagnakaw tapos bribery. Ang bribery po kasi, pagsusuhol, sinusuhulan ka para gumawa ng isang bagay na kikita ang mga nanunuhol. Ibig sabihin, sino kikita? Mga nanunuhol. Ikaw bilang opisyal, ano ang papel mo? Tagatanggap ka lang ng suhol. Hindi ka na magiging kabahagi ng kung magkano kikitain. Ganon sana yung plunder. Pero bakit sinintensyan siya sa panunuhol? Kumbaga sinuhulan siya, pagsang-ayon daw sa kanyang perma. Perma para gamitin para maproseso yung transaksyon. So yan ang pakiwari ko dyan. Ang labo, no? So anyway, kasunod nun ay pinalabas ulit ng Sandigan Bayan ang desisyon. Nagsampa kasi ng motion for reconsideration o hiniling ni Jinggoy na tingnan ulit ang kaso niya na panunuhol kuno. So binasura naman ng Sandigan Bayan ang kasong panunuhol. So tuluyan, wala na siyang kaso sa aspeto ng plunder. Yung pala, mayroon pa pala siyang ibang kaso. Yung mga kasong maliliit na pinagsama-sama, yun pala ang ginawang plunder. Tapos yung kasong maliliit, ay kung masintensyan siya, kukunti-kunti lang yung mga bilanggo doon. At natapos din ang pagbibigay ng ebidensya laban sa kanya din sa mga ibang mga kaso, mga latak-latak. Ito kumbaga, maliban sa sinama pala sa plunder ng kaso na yun, may iba pang pagnanakaw na iba-iba, hiniwalay, kinaso laban sa kanya. Ngayon, kanyang paniniwala at ng abogado niya na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Pero binalikan siya ng Sandigan Bayan at sinabi, Sandigan Bayan pointed to the testimonies that established the whole PDAP scheme. Ang PDAP niya, ibig sabihin ng kanyang pork barrel, wherein witnesses shared how Estrada and Napoles negotiated how the pork barrel pie would be divided up between them. 40 hanggat 50% o kalahati ng budget sa PDAP ni Jinggoy ay napupunta sa bulsa ni Jinggoy. Yung sinasabi, yung natira na kalahati ay kukunin ni Janet Napoles ang 30%.
at siyempre para sa kanya at para sa mga tao niya. Tapos yung 20% paghati-hatian nila doon sa mga opisyal ng mga tinatawag na implementing agencies na sila maghati-hati sa 20%. Tapos yung iba naman mga latak-latak, mga 1%, 5% binibigay sa ibang tao. So dito pumapasok yun, narinig niyo yung pangalan lagi, si Dennis Cunanan. So siya lagi ang nakikita doon na tumatanggap. Anyway, in fact nga, yung kasama niya rin dito si Dennis Cunanan na inaresto, na kinasuhan. At sa kaso naman ni Dennis Cunanan, particular na binanggit ng Sandigan Bayan na nahuli, nakita siya na may testimonya na tumanggap na 940,000 pesos na nakalagay sa shopping bag na binigay ni Janet Napoles kay Dennis Cunanan. So, yan po, tingnan natin, buksan natin ang desisyon ng Sandigan Bayan. O, ito po siya. Ipakita ko sa inyo. At analisahin natin. Hindi malalim na analysis ang bibigay natin kasi hindi nyo maintindihan kung lalaliman kong analysis. Ang sa akin lang, ipakita ko lang sa inyo, kumbaga, on the surface, hindi ka, kumbaga parang the surface of the iceberg na pakita natin. So ito, criminal case, yan to, 1, 2, 3, 4, 5, o 5 maliliit na kaso. Sabi na ito sa Kwan, this resolves the joint demurrer to evidence. Ibig sabihin demurrer, motion to dismiss. Ang basihan ay kulang ebidensya. So ngayon, kasama si Jinggoy dyan. Tapos, basahin natin ang argumento naman ng abogado ni Jinggoy. Sabi niya, Estrada, nabasa ba niyo? Estrada, i-highlight ko. Estrada, hindi na-highlight in his demurrer to evidence alleges that the prosecution, yung mga kumakaso o nag-uusig sa kanya, ay hindi daw napatunayan beyond reasonable doubt na nalabag niya ang batas na Section 3, Paragraph E ng Republic Act 3019. Ang ibig sabihin po ng Section 3, yun po ang pagsasagawa ng action kung saan ay nagdulot ka ng tinatawag na injury, undue injury na hindi deserve, o di kaya nakapagbigay ka ng pabor na hindi deserve sa isang tao. At dito sa kasong ito, nagdulot siya ng undue injury. Undue prejudice, kung minsan tawagin, sa ating pamahalaan kasi nagresulta ito sa pagkawala ng maraming pera sa ginawa niya. Kumbaga, ang akusasyon dito, ang summary ganito. Sumulat si Jinggoy sa mga implementing agency, ng isang implementing agencies doon ay yung pinangunguluhan ni Dennis Cunanan. At mayroon siyang utos o instruction na ibigay kay Janet sa kumpanya ni Janet Napoles ang kanyang budget. So, ganun nga nangyari. Binigay kay Janet Napoles. Ngayon, pagkatapos pagbigay kay Janet Napoles, si Janet Napoles naman, ang ginawa niya, palalabasin na nabigay ang pera sa mga proyekto na naisip. Karamihan dito, nag-investigate yung NBI agent, biro mo, na-document nila. Ang mga taong binabanggit doon na napakarami na kuno nakatanggap ng proyekto ay hindi tinanggihan na sila ang mga pirma hindi sa kanila at tinanggi nila na may natanggap silang mga proyekto. At nakita rin dito sa testimonya ni Ben Horluy, isa sa testimonya niya para palabasin na may proyekto nga, ay nagdadala sila ng tarpaulin sa isang lugar, sa mga barangay, tapos may bitbit sila ng mga abono, itambak sa pa-picture, ilagay, this is the project of Jinggoy Estrada, gano'n na nangyari. Pero hindi totoo na pumupunta lang sila ni Ben Horluy doon, bitbit nila sa kanilang van, ibababa sa isang lugar sa may background na may mga, kung tawagin sa mga Ilonggo, ang background, o tawagin sa mga Tagalog, bukid. Kumbaga, farmland. Ang background yan. Pinapakita yung mga produkto ng mga proyekto na binibigay ko sa Tapos ipinapakita rin na kunwari
mayroong pirma ng mayor ng bayan kung saan magbayan yan. It turned out na mga peke pala yun. Yun ang nangyari doon. So, sinabi dito ng Sandigan Bayan, sa depensa ni Jinggoy, sabi niya, sabi niya kulang ang ebidensya ng mga piskal. Pero sa kanyang opinion, ang nakalagay dito, sabi ng argumento nila, wala raw ebidensya pinakita balaban kay Jinggoy na nagkita si Jinggoy at saka si Janet Lim Napoles at saka si John Raymond de Asis patungkol sa SARO. Ano yung SARO? Special Allotment Release Order. Pag nagpalabas ang Department of Budget and Management ng SARO, ibig sabihin labas na ang pera galing sa gobyerno. So, ito, sinabi rito na ang mga facts and circumstances daw ay sabi sa argumento ni Jinggoy ay hindi na ipakita na may pruweba na may nakipagkutsabo siya sa iba pang mga akusado para ilipat ang kanyang PDAP na pundo papunta sa kumpanya ni Janet Napoles. Ang problema dito, ang tumistigo laban sa kanya ay una, si Arlene Baltasar na tao ni Janet Napoles. Si Merlin Sonyas, tao rin na Napoles. Si Marina Sula, tao rin na Napoles. At saka si Ben Horloy, ito yung popular na pangalan. Napinsan ni Janet Napoles na siyang parang accountant. Siya nag-ayos ng lahat. Siya po sila ay nagtumistigo na nakatanggap talaga ng kickback. Ang kickback dito na pinasabi nila ay ibinigay nila kay Jinggoy sa pamamagitan ni Ruby Tuason. At saka si Ruby Tuason, kung matandaan ninyo, tumistigo po ito na pumunta pa siya sa Senado, sa opisina ni Jinggoy, para iabot ang pera. So ngayon, ang tanong dyan, dapat ba nating paniwalaan yung sinabi ni Ruby Tuason? Ang sagot ko naman yan, dapat. Bakit po? Kasi po, sa batas ng ebidensya, kailangan ang tao na nagsasalita para mo paniwalaan ay credible. Anong credible? Bakit siya credible? Kung ako tanongin mo, very credible si Ruby Tuason. Bakit po? Kasi bago siya tumistigo, dapat malaman ito ni Julie, Abakahin, kaibigan ko. Kung bakit dapat paniwalaan si Ruby Tuason? Kasi ganito yung Julie. Si Ruby Tuason, bago tumistigo, na siya nag-abot ng pera kay Jinggoy, inamin niya na kumita siya ng mga 40 million sa nakomisyon sa ginagawa niya. At para patunayan na kumita siya, binigay niya, isinauli niya 40 million na kinita niya sa gobyerno, isinauli niya sa ombudsman. So ngayon, sino ba ang tao na magbigay ng 40 million sa ombudsman para magsinungaling lang? Natural, pag binigay niya, ibig sabihin talagang totoong sinabi niya yun. At wala siya ibang intention kundi linisin ang kanyang konsensya. So ngayon, kung siya nagsasalita na nagbigay ng 40 million na sarili niyang bulsa, ibinalik sa gobyerno, ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya na kumikita siya sa mga transaksyon kay Jinggoy na pera. So ibig sabihin, totoo rin sinasabi ni Ruby Tuason nang pumunta siya sa opisina ni Jinggoy sa Senado para bigyan si Jinggoy ng pera bilang share ni Jinggoy. Halimbawa, ang PDAP niya, pag pinag-usapan 20 million, ibibigay kay Jinggoy 10 million. Ganun po yun. Sabi ni Tuason, while Tuason described his response to the offer to be given a commission was non-committal, si Jinggoy pala sabi niya, may response daw siya kay Tuason na parang, sige, magbigay ko ng commission pero hindi daw yun wala pa siyang commitment. Hindi pa niya sinasabi na, oo, yun na yun. Tapos, sinabi ni Jinggoy, yung kasunod na aksyon niya, ay wala naman siyang intention daw makisali sa kanilang modus operandi. Pero ang problema ni Jinggoy, katotohanan po na hindi maitanggi, na dokumentahan po, may document na yung pera na nanggaling sa kanyang pundo ay nailabas.
at naibigay sa kumpanya ni Napoles, yan ay hindi maitatanggi. Ngayon, ang issue na lang, kung tumanggap siya galing kay Napoles o hindi, yun na lang ang issue. Pero, mga katuto ko, kung si Claire Castro may ka-Claire, ako naman may katuto. Mga katuto ko, ang ibig sabihin, maniniwala ba kayo dyan sa depensa ni Jinggoy na wala siyang alam? Na tumanggap siya na wala siyang alam na yung kanyang PDAP, hindi niya maitatanggi ng PDAP niya ay napunta sa kumpanya ni Napoles. Yan ang unang bagay na hindi maitatanggi. So ngayon, dyan pa lang sa punto na yan, ano ang ibig sabihin yan kung hindi mo maitatanggi na napunta sa kumpanya ni Napoles? At ang ginawa naman ni Napoles, ibinigay daw niya yung mga proyekto na yun sa mga tao. O yun, sabihin na natin totoo yun na binigay nga. Ang kasunod, sino siya para pumili kung sino pagbigyan ng mga proyekto? Pangatlo, ang nangyari po yan mula 2004, nakalagay dito mula 2004 hanggang 2012. Ilang taon yan ni Julie? 9 years. So 9 years ka kada taon niluluko ka. Napapaloko si Jinggoy 9 years. Maniwala ba kayo dyan? Na ganun nangyayari. Tapos ang ginagawa nila para ipatunayan sa Commission on Audit na napunta sa tama yung proyekto ay nagsusumiti sila ng mga litrato, pictures, tapos mga papel na pinirmahan ng mga nakatanggap kuno ng proyekto. Yun pala, kinuha doon sa mga listahan na pumasa sa CPA, nilista ron, pirma. Yung iba, mga pumasa sa bar exam, mga abogado pa, pirma. Tapos pa ilang ulit pa ginamit. Tapos lahat ng pirma na yon ay peke. Ganun po katindi. So ngayon, ang tanong na lang dito is, pwede ba natin paniwalaan yung depensa ni Jinggoy Estrada na ni isa man lang sa transaction na binigay nyo na isa sa PDAP ko, wala kayong pruweba na may pakita na tumanggap ako ng pera mula doon sa PDAP na yun. Pero Jinggoy naman, 9 na taon na nangyari yan. Imposible naman na hindi mo alam. Tapos napatunayan na ang tumanggap ng pera ay si Ruby Tuason at saka si Pauline Labayen na kanyang chief of staff. Ibig mo ba sabihin si Pauline Labayen na tumanggap ng pera ay hindi nagbigay siyo? Ganon po sila kagaling. Ganon naman talaga magnanakaw eh. Hindi tumatanggap yan eh. Ibang tao pinapatanggap. Daming diskarte. Kaya ang sistema naman ng gobyerno natin, mga judge natin, nabababa naman ang kalidad ng mga decision making. Just because walang ebidensya yung mapakita na tumanggap sa direkta, ay i-acquit nila, walang dokumento. Dapat ang ginagamit ninyo dito na doktrina sa pagdesisyon ay yung doktrina ng matatalinong tao. Siyempre, wala ka talagang ebidensya makukuha sa mga kriminal. So, nababase mo na lang yan pagbasa sa tinatawag na karanasan ng tao. Ano ba ang karanasan ng tao? Tawag namin dyan, experience of mankind. Papasok ngayon ang mga kaisipan sa judicial notice. Ano ba ang ugali ng tao sa bawat aspeto ng buhay? Para maintindihan yung ibig ko sabihin, tingnan nyo si Haring Solomon sa kwento sa Biblia. May problema siya. Ang problema niya, sino sa dalawang babae na nag-agawan sa anak, isang bata, ang tunay na nanay ng bata? Pareho sila walang birth certificate pinakita. Pareho silang walang pinakitang ebidensya na nabuntis sila. Pareho silang walang pinakita kung sino nagpapaanak sa kanila. So ngayon, anong ginawa ni Haring Solomon? Ginawa niya kung anong experience ng tao. Nagsabi siya, hatiin na lang natin ang bata. Tapos, ang kalahati, ibigay ko ng katawan, ibigay ko sa isa. Ang isa pang kalahati, ibigay ko sa isa. Sumigaw kagad ang isang babae. Haring Solomon, huwag mo na hatiin, mamamatay lang bata, ibigay mo lang sa kanya. Naku, yun ang nabigay ng talino sa kay Haring Solomon. Wala siyang dokumento pero napatunayan niya na yung babae na nagpapaubaya
Ayun ang totoong nanay. Kasi walang totoong nanay sa experience, sa karanasan ng buhay ng tao, wala pong totoong nanay na papayag na papatayin ang kanyang anak. Dapat ganun ang ginagawa natin dito. Tapos ipasok natin kay Jinggoy. Jinggoy, bobo ka pala. Hindi ka dapat hinalal ng senador kung nalulusutan ka sa 9 na taon. Papayag ka ba, Jinggoy, nalulusutan ka sa 9 na taon? Na-convert ang PAPDAP mo, napunta kay Janet na police, hindi mo lang alam. 9 na taon yun, ha? 9 na taon. 9 years is 9 years. 2 term yun kasi ang isang term ng senador ay 6 na taon. Ikaw naman, Jinggoy, para ka rin si tatay mo. Si tatay mo naman, si tatay mo, gumamit ng Jose Velarde. Natandaan niyo ba yun? Pinakita, hindi ako yun. Si Jose Velarde yun. Pero napatunayan, ng handwriting ng Jose Velarde ay handwriting din ni Erap. Tapos kay Jinggoy naman dito, isa sa mga depensa dito ay napunta daw kay Juan Nang ang ibang mga pera. Tapos nung ipinakita yung China Bank na bank account kuno ni Juan Nang at mga cheque na pinalabas ni Juan Nang, nakikita ng handwriting ni Juan Nang ay pareho sa handwriting ni Jinggoy Estrada. So kung si Erap mayroong Jose Velarde, si Jinggoy naman mayroong Juan Nang. Kaya lang hanggang sa magkasong ito hanggang ngayon ay hindi nakita at large si Juan Nang. For all you know, hindi mo kayang arestuhin si Juan Nang. Bakit? Fake news yun eh. Ngayon, si Pauline Labayen na kanyang chief of staff hanggang ngayon ay at large. Hindi natin alam kung buhay pa ito o patay na. Lumalabas, ang konfirmado dito ay tumanggap si Ruby Tuason ng ibang mga pera para kay Jinggoy. At si Labayen, ang karamihan na tinanggap niya para kay Jinggoy ay mula sa kanya. So iyan po ang takbuhan dito sa kasong ito. At kung bakit naman binasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to dismiss, ay nakakitaan din ng Sandigan Bayan na malakas ang ebidensya na pwede siya makonvict dito. Ang matinding ebidensya dito, yung kay Ben Harloy na testimonya at saka may mga dokumento pa sinumite. Pati yung testimonya ng NBI at mga field officers na pumunta mismo sa mga bayan-bayan, sa mga probinsya na kiniklaim kung saan napunta ang pera at in-interview isa-isa. Naku, lahat ay tumanggi. Walang natanggap kahit isa. So, ito yung maliliit na kaso sa laban kay Jinggoy. Ang isa ay 2008 daw sa Pasay City ay si Jinggoy Estrada at kasama si Pauline Therese Mary C. Labayen at ang kasama ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Mario Luquiliano Rilampagos, tapos Department of Budget Management Undersecretary for Operations Rosario Salameda Nunez, Lalin Narag Pauli, Marilo Diolino Bare, ay lahat po empleyado ni DBM at saka si Alan Alunan Habiliana, President ng National Agribusiness Corporation, NABCOR. So implementing agency rin ng NABCOR. Na ang nangyari dito, inendorso ni Estrada ang direkta o di kaya sa pamamagitan ni Pauline Therese Labayen na ang isang NGO ni Janet Napoles na ang pangalan ay Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation Incorporated na mag-implement ng pondo sa pangalan ng Priority Development Assistance Fund ni Jinggoy Estrada na nagkakahalaga ng 24,250,000. So, yan, anong ginawa nila? Naghanda si Labayen ng dokumento at mga sulat at pinadala niya sa Department of Budget and Management at saka sa NABCOR na may instruction na i-release ang pundo ni Jinggoy sa papunta kay Napoles na korporasyon na Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation Incorporated. Pagtapos doon, the rest is history. Palabasin nila na nagastos nga. Tapos ibigay ang 40% hanggang 50% kay Jinggoy. Ganon ang lumalabas sa ebidensya dito. So, isang kaso rin ito, 2008 din.
ang involved naman na halaga, ganong style din pagkagawa. This time, ang pinadalhan na kumpanya ni Janet Tapules ay hindi masaganang ani. Ito naman, ang ginamit ay Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated. Ang involved naman na amount dito ay 22,500,000. So, just the same, ganun din ang sistema. Isa naman ito, kaso naman, ganun din, 2008-2009, ang involved na tao halos ganun din. This time, ang pinadala naman sa masaganang ani naman na kumpanya doon, binigay ang pera. At ito naman, may isa namang kaso, 2009, kung saan ganun din ay diskarte at inendorso ni Estrada Udi kay ni Pauline Teres Labayen yung masaganang ani rin ulit. 20 million naman ang involved. So ganun na naman. Ito naman, 2009, at ang halaga dito ang involved ay 2 million lang. Buti 2 million lang ito, 910,000. At gano'n din, inendorso naman this time sa Social Development Program for Farmers Foundation ni Janet Tapules. Tapos si Labayen naman, ang papel naman niya, gumawa siya ng dokumento, sumulat siya sa DBM at saka sa NABCOR para i-release ang pera ni Estrada. Ang dami nila. Ito naman, 23,280,000. Isa naman, ito naman ay 29,100,000. Ito naman, 25 billion. Dami. So, marami, no? Hindi ko nabasahin. Ang dami. So, ibig sabihin, marami sa 9 na taon ba naman na nakawa ng ginawa? Hindi ba lang nabisto? O, yun. Titingnan natin dito ngayon, yung mga... Actually, marami dito. Pag binasa mo, lahat ng testigo nakasulat o kung sino mga testigo. Pinakita pala, sulat ni Labayen. So si Labayen ang umakto para kay Jinggoy. Yun ang nangyari. So ang depensa ni Jinggoy dito, hindi po ako sumulat. At wala akong authority binigay kay Labayen. O kung ginawa ni Labayen yan, siya lang may kasalanan nun. Parang ganun ang depensa. Saan ba binigyan nila? O tingnan natin mabanggit yung ibang pangalan kung saan binibigay ha. O ito. Yan may project proposal ng project title Reduction Poverty Livelihood in the Municipality of Midsayap, North Cotabato. Napunta ba ito sa Midsayap, North Cotabato? O ito naman, project din naman napunta sa municipalities of Libungan, Cotabato, Magpet, Cotabato, Pigkawayan, Cotabato, at Midsayap, Cotabato. Tapos may work and financial plan din. Papunta naman ito sa pamilya dyan sa Plaridel, Quezon, San Jose, Batangas, Umingan, Pangasinan, Rosales, Pangasinan, Masantol, Pampanga, at Santa Maria, Bulacan. Ito naman project dito sa bayan ng Clarin, Misamis Oriental. Isa pang project yan. Ang dami-dami. Ito naman, Talusan, Sambuanga, Sibugay. Ito naman, Simunol, Tawi-Tawi. Quezon, Dulag, and Javier, Leyte. Ang dami. Di mabangbang. Sabi ng mga Maguindanaw, di magaga. Ito. Si Pangon. Naalala ko si Pangon. Si Pangon pala nag-conduct investigation. Bill, investigator, bilib ako dito. Hanggang ngayon, siya pa rin ang ano dito. Andiyan pa rin siya sa Office of the Ombudsman. Nagtatrabaho. Dami dito mga testigo. Nakita ninyo habang hindi ako sasalita, ang desisyon ng Sandigan Bayan ang pinapakita ko. Desisyon na ito sa tinatawag na demurrer to evidence. Yan.
Dami talaga mga kurakot. Pag pera, nawawala yung professionalism nila. Kita mo, daming testigo to. Ito naman testimonya ni Benji Benhor Loyo. Ang buong pangalan pala ni Benhor Loy ay Benhor Kilap-Kilap Loy. O yan. Pwede natin basahin to sa kanyang panimula. On direct examination, Loy testified that he was admitted under the custody of the Witness Protection Program due to serious illegal detention case filed by his family against Napoles and Rinald Lim. After he was rescued, he executed several affidavits before the NBI regarding the PDAF transaction of legislators and Napoles that led to the filing of criminal cases before the Sandigan Bayan. He said that Napoles is his second cousin and former employer. He was employed by Napoles in September 2022 at 2002 to 2003 as personal assistant and as financial officer of GLN Corporation from 2004 to 2012. During his employment, he reported for work at the GLN Corporation office at Unit 2502, Discovery Center, 25 Asian Development Bank Avenue, Ortegas, Pasig City. His duties as personal assistant include screening calls, scheduling appointments, recording PDAP transactions, collection, disbursement, and liquidation of the police personal money. Yan. Ang dami ng ano dyan. So, ibig sabihin, talagang personal assistant siya ni Napoles, kaya credibility niya ay napakataas kung magsalita patungkol sa kung anong ginagawa ni Napoles. At katungkol naman kay Jinggoy, sinabi niya, base sa kanyang libro na kanyang ginawa, ay doon niya nakikita kung paano kumikita si Jinggoy. Hinahanap ko rito ito pala ito sa cross-examination kay Began, gusto ko banggitin ito. On cross-examination ni Benhor Loya, he said that the money for Estrada was delivered either to Labayen, Ruby Tuason, Matranillo. Si Matranillo andyan pa rin. At saka si Tantoco. Moreover, Benhor Loy testified that Napoles had meetings with Labayen at the GLN office regarding the projects covered by SARO number 0806025. SARO number RROX 0902-769. SARO number G0907-579. Meanwhile, he admitted that in all SER entries indicating cash received by Labayen, he had no personal knowledge of the alleged delivery to Estrada. Inamin naman niya, hindi niya nakita yung kung binigay ba ni Labayen kay Estrada. Pero ang kanyang personal na alam, binigay kay Labayen. At ganoon din ito kay Ruby Tuason, kung hanggang kay Ruby Tuason nang nakita niya. Kung binigay ni Ruby Tuason kay Estrada, ay hindi niya rin alam. Pero si Tuason, may testimonya na binigay niya kay Estrada. So, ayan. Actually, yung nangyari nito kay Jinggoy na kaso, isa sa nakalusot sa kanya sa kasong plunder ay yung katotohanan na hindi nahuli si Labayen. So, kung hindi nahuli si Labayen, hindi ngayon malalaman kung ang perang binigay kay Labayen ay napunta kay Jinggoy. Tanging si Labayen lamang, sa totoong kwento lamang, ang makapagsasabi kung binigay niya kay Jinggoy hindi. Pero babalik tayo sa Solomon Doctrine, sa Haring Solomon Doctrine, na kung sino sa dalawang ina ang tunay na ina ay yung ayaw patayin ang kanyang anak. So ito naman, kung papayag ka na mangyayari ang 9 na taon na niyayari ni Labayen ang komunikasyon at lahat ng mga pera sa PDAP ni Jinggoy sa loob ng 9 na taon, sino ba maniwala dyan? Kahit si Julie, hindi maniwala dyan eh. So yan po ang isa sa mga dahilan na kung bakit binasura ng Sandigan Bayan ang motion to dismiss or demurrer to evidence na sinampa ni Jinggoy laban sa kaso niya. Okay? So hanggang dyan na muna tayo at masyado ng malalim kapag i-discuss po ang lahat. At kailangan naging abogado ka para maintindihan mo po lahat. So ito, nagkataon lang, hindi naman kandidato si Jinggoy ngayon. So nevertheless,
Maraming salamat po sa lahat at hindi na muna ako magtawag kasi naubusan tayo ng oras at magandang hapon po sa inyo lahat.